Tadakimasu guys, ayan, ganyan yung itsura niya. Napakasarap. So, ayan guys, yung ating nagawa, napakasarap niyan guys. The best na pangpulutan at pamapakwal kayo ay nanonood ng TV. Yun nga lang ay sobrang sarap. Itatago nyo talaga siya kasi baka maubos agad. Ito yung gagamitin natin guys. Gagamit lang tayo ng kalahating kilo ng baboy. Hanggat maaari meron kayong at least 10% to 20% ng taba para mas masarap talaga yung kalalabasan niya. And then, gagamit lang tayo guys dito ng ating brick mixer. So, ito yung para maging giniling yung ating gagawin na baboy. Tapos dito na natin guys, pagsasama-samahin lahat ng ating sangkap. Ayan. Actually, 1 kilo itong binili kong baboy. Hindi ko mahanap yung kalahating kilo. Kasi favorite ko talaga to guys. Napakasarap nito pagka bumibili kami sa kami na Robinson's Galleria. Lagi kami dumadaan sa Chinese shop, Chinese store doon guys na meron silang tindang ganito. So, ayan guys, kalahating kilo ng ating baboy. Tapos, ilalagay na natin dito yung ating asukal. Ayan. So, itong ating asukal ay 200 grams. Pag ayaw nyo na masyadong matamis, pwede nyo lang siyang gawing 150 grams. Masarap siya guys talaga pagka manamis-namis talaga siya as in. And then, maglalagay lang tayo ng, optional to guys, ng 2 kutsara ng rice wine. Itong kutsara natin na to, equivalent to ano na siya, 2 kutsara. So, rice wine or any wine na meron kayo. Optional lang kahit wala. And then, maglalagay tayo ng 1 kutsara na itong ating goma abora or yung ating sesame oil. So, ayan. Maglalagay tayo guys ng dark soy sauce. Pero wala tayong dark soy sauce. Kaya yung normal na sweet sauce, soy sauce lang ilalagay natin. So, ayan. 2 kutsara din. Tapos, maglalagay din tayo guys ng ating oyster sauce. 2 kutsara din. Okay. Tapos, maglalagay tayo guys ng 2 kutsarang patis. Ayan. Ito optional. Kapag ayaw nyo yung amoy niya, pwedeng wala. Pero, pwedeng meron. Pero, mas masarap kasi guys kapag meron ito. Ito yung ating 1 kutsara nito actually guys. Half teaspoon lang pala. Ito yung ating 5-star anise. 5-star na? Star anise pala. Bakit ba lagi kong 5-star to? And then, maglalagay tayo ng ating pepper. White pepper ang tawag nila dun sa mga masyadong pinong-pino na. No? Mamaya tayo guys maglalagay ng chili powder natin tsaka ng garlic kapag gusto natin ng aroma ng garlic. Actually, wala naman yung iba ng garlic. Ewan ko, pwede rin naman meron. Tapos, yung sili natin, mamaya natin ilalagay kasi kalahati gusto ko ay plain, kalahati ay maanghang. So, wala tayong gagawin guys kundi i-mix lang sila. Ayan. So, ayan guys. Tapos, ang gagawin natin dito, ayan, hindi masyadong nadurog yung ating mga taba, no? Kasi nag-init na tong ating food processor. So, ayan guys, i-rest lang natin siya ng at least 1 oras hanggang 2 oras para ma-absorb niya yung panlasang nilagay natin bago natin siya i-bake. Ayan, sa mahinang apoy. Later. So, eto na guys yung ating minarinade. So, after 1 hour mahigit, no? 2 hours na lumipas. And then, i-flat natin. Tapos, gagamit tayo ng oil paper. Yan. And then, gagamit tayo guys ng rolling pin. Ito yung para mas madali natin silang maikalat. Ayan. Tapos, ikot lang natin. So, kailangan manipis lang ang pagkakalagay natin nito guys. Para even yung pagkaluto niya. Ito medyo makapal pa. Kailangan pantay lang yung kanyang nipis. Tapos babalatan natin siya. Guys, tapos pwede na natin itong ilagay dito sa ating tray. Niluluto lang natin siya ng 80 sa loob ng 1 hour. So, mahinang init lang guys ang kailangan natin. Siya parang food dryer lang yung gagawin natin sa kanya na temperature. So, ito na guys yung naluto natin after ng 1 hour sa mahinang init. Ayan, ang ginawa ko dyan, gumawa lang tayo ng honey
And then toyo. And then nilagyan natin siya ulit ng star anise. And then paminta. Tapos sa inyo guys, kung gusto nyo lagyan ng sili at garlic. Ako hindi ko na nilagyan ng garlic. Ang nilagay ko na lang ay paminta. Kasi maanghang na rin yung ano guys, yung paminta. Kaya hindi na tayo naglagay ng sili. Tapos hindi ako naglagay ng garlic kasi baka maglasang longganisa. And papahiran lang natin siya. After 1 hour natin yan init ng 80 na init. Para hindi kagad siya guys mabigla yung pagkaluto niya. So ayan. Tapos saka natin ito ipapaibabaw. Ilalagay na natin to. So ayan, titira lang tayo ng konti. Okay. Another isang oras. And then gawin nating 90. Ayan. So ito yung nagawa natin guys. Nakatatlo tayong ganitong gawa. At yung isa natin nakasalang pa kasi nasa gitna yun. So hindi masyadong natusta yung gitna niya. Ayan, ganyan yung itsura niya guys. At ang sarap. Gagamitan lang natin to ng ating pizza slicer. Para makuha natin yung tamang sukat. Actually, pag binibili nyo yan sa Chinese store, ganyan ang itsura niyan. 4 na to. Slice na yun. Naka-flat lang siya. Para mapadami natin siya, hindi natin siya hihiwain ng pa-4 lang. Dadamihan natin yung hiwa sa kanya para magtagal. Pwede nyo pa yung tostahin kung gusto nyo na mas dry na dry yung kanyang itsura. Pero dapat ay kontrolado nyo yung init kasi baka masunog. Maano na yung matigas na yan guys. Tapos pagkatluto niyan, kung meron pa kayo natitilang honey na syrup, lalagyan nyo lang yun ng 5-star anise, ng star anise, tapos ng pepper, ng chili powder, ng konting toyo. Pwede nyo siyang pahiran parang honey glaze niya para maging ganyan yung texture niya. So, ito, pinahiran natin to kaganina bago natin to isala. Kagabi, bago natin siya isalang ulit. Pakasarap nito guys, promise. Maaadi kayo ditong gumawa. Nakagawa na tayo ng 2 pakete natin. Actually, may nakasalang pa tayong isa. So, kaya nyo gumawa ng 3. Ayan. Tapos, ito para kay Ate Tati. And then, ito yung para sa biyahe natin habang tayo ay bumabiyahe. Tikman na natin guys. Tadakimasu guys. Ayan, ganyan yung itsura niya. Grabe guys, ang sarap. Mas masarap to kung aanghangan nyo. Pero yung etong ginawa natin, maanghang na dahil dun sa paminta. Perfect. Tagula kayo maisip na papulutan, the best. Medyo hindi pa natin siya na-cure ng maigi. Dapat to ay medyo dry na dry. Medyo nalalasahan ko pa yung yung meat niya na malambot. Dapat to kasi matigas. Parang beef jerk. Ayun, may part na matigas. Ang sarap. Marami kayong option dito guys. Pwede nyo siyang hiwain na maliliit, isama nyo sa sinanghag, or pwede nyo siyang pupulutan, or katarin nyo na maliliit, ihalo nyo naman sa kanin, gawin nyo onigiri. Grabe guys, napakasarap. Papatikim natin kay Papa kung yun din nga yung lasa niya. Do? O, diba? Tingnan nyo. Kasi ang tagal niyang hindi nakatikim nito. Kasi namuwi kami ng Pilipinas, pumili kami nito. 1 taon na yung mahigit guys. Ayan. Ang sarap niyang pulutan. Magugustuhan pa ni Ate Tati. Kasi mahilig yun mag-wine sa gabi. Ayan. 10 out of 10. 10 です. Oo. Perfect siya guys. Ganun na ganun yung lasa niya. Kakabitin. As in, pagka gumawa kayo nito guys, itatago nyo kasi mauubos kagad na isang kainan.